Hello mga ka-legit Davercards, TBJ or Eat Bulaga ay bibida daw di umano sa isang bagong network ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course ipabot ang aking pasasalamat sa lahat ng mga legit viewers at subscribers po natin dito sa ating channel. And for today's video, dahil isang good news nga ang hatid ni Atasha Mulak at ni Andres Mulak dahil nagsimula na nga silang mag-taping 3 days ago, holiday noong Martes, April 9, 2024 sa buong Pilipinas dahil ginugunita ang araw ng kagitingan. Pero nagtatrabaho ang pamilya ni Aga Mulak at Sherlyn Gonzalez para sa taping ng unang episode ng The First Family. Ito ang kanilang sitcom na mula sa direksyon ni Danny Caparas at mapapanood sa TV5 simula sa buwan ng Mayo 2024. Naganap ang taping ng Mulak Family sa New Manila, Quezon City at ito ang kauna-unahang pagkakataon na sumabak sa pag-arte si Andres Mulak, ang kakambal ng Eat Bulaga co-host na si Atasha. Para kay Atasha, isang malaking karangalan na makapagtrabaho sa isang proyekto ang kanyang mga magulang at kapatid. Isang production insider ang nagkwento sa cabinet file sa kabadong-kabado si Andres sa unang araw ng taping nito para sa kanilang family sitcom, pero naging komportable siya dahil sa suporta na ibinigay ng mga tao sa paligid niya. So kanina nga ay ito po yung mga numbers of trendings. Number 1 si Sean, kaya po siya nag-trending sa Twitter dahil pinag-uusapan po yung nangyari sa kanya dahil siya po ay pinagtangkaan na pagsamantalahan ng isang stalker niya sa kondo. And then trending number 2 ang Kat din, which is si Alden Richards and Catherine, tapos number 3 si Alden, at nag-trending din as Filipino actors ang hashtag legit Davercards. So yan po ang mga hashtag trendings ngayon sa Twitter, kung saan pinag-uusapan nga yung pinaka-episode ngayong araw, dahil meron pong isang balita na kumakalat sa social media na ipinost ng kapatid Bas 4 hours ago. Eat Bulaga new home, may question mark. New longest running noontime show Eat Bulaga is rumored to be airing on ALTV Channel 2 soon. Rumors are circulating online after a post from TBJ supporters regarding the chismis was shared on Twitter. Meanwhile, TBJ Production and MediaQuest had no confirmation yet about the chismis, hence considered to be hashtag fake news. So ito po yung kumakalat na balita na parang meron daw di umanong bagong tahanan ng Eat Bulaga. Na sabi ino-offeran daw di umano ng ALTV na pag-aari po ng isang senador, si dating senador na si Mr. Manny B. Villar. Ino-offer daw sa MediaQuest dito po sa Eat Bulaga at sa TBJ Production ang kanilang network. Kung matatandaan, ang ALTV po ay pinanggalingan nitong pinanggalingan po ni Mr. Will Revillame. Bago pa po siya lumipat ng GMA, dito po siya pumunta sa ALTV. Kaso nga lang, hindi po ganong kalakas ang ALTV. Kaya parang nag-dissolve din yung kanyang show, And this time, nilinaw po ng kapatid Bas na hindi po totoo yung mga nagsisirculate na news ngayon sa social media. Hindi po natin alam kung supporters or bashers ang nagkakalat ng mga balitang yan, dahil wala pa naman pong confirmation na nanggagaling dito. At the same time, pag meron pong ganyan, syempre, i-announce po yan sa television. At the same time, meron pong mga maglalabas ang mga news na galing po sa mga pinagkakatiwalaang online news like Philippine Daily Inquirer, sa Rappler, yan, di ba? Pero, yun nga, wag tayong umasa at let's focus na lang dun sa suportang ibinibigay natin sa Davercards. At talagang kumbaga may mga nilalabas mga rating na sinasabing panalo ang Eat Bulaga sa rate, panalo ang Eat Showtime sa rating na they got 9.6%. Syempre tignan naman natin yung rason kung bakit po may ganong rating sila at kino-combine po nila yan. 4 na network, 4 na platform ang ginagamit nila sa television kung bakit po ganon kataas yung kanilang rating na do the math, diba? Gumamit tayo ng math, diba? Hello, okay lang ba sila? Kaya naman talagang medyo nakakainit lang ng ulo yung mga post nitong si Procnoy na parang pinapalabas niya na ang Eat Bulaga daw ay liligwakin na sa ere, tatanggalin na daw. Pero ako, dinadaanan ko lang yun kasi para sa akin, hindi naman siya nagmamatter. At hindi naman talaga siya, kumbaga parang walang relevant
walang sustansya yung mga sinasabi niya dun sa kanyang Facebook page. Kasi sabi nga ni Batang Maynila to, it's parang hindi pa rin tumitigil ang mga tape vlogger sa paninira at paggawa ng mga fabricated news at sa mga fake news na parang puro kasiraan na lang ng Itbulaga. Parang hindi sila makamove on sa pagkakatanggal ng kanilang show na Tahanang Pinasara. Well, in fact, umpisa pa lang naman talaga, wala naman na talaga nagtiwala ng mga advertisers sa kanila dahil ang tiwala ay ibinigay sa trio. 'Di ba? So, kaya po kung may mga ganong news na lumalabas, deadmahin nyo lang kasi the more na pinag-uusapan sila, parang mas lumalakas yung loob nila na parang tama yung pinaglalaban nila, 'di ba? So anyways, kanina nga ay talaga namang masaya ang kaninang episode kung saan may guest po sila na ito po yung mga sikat sa YouTube. Yan, sila po yung mga pinag-uusapan sa YouTube. Yung isang Pinay, may asawa siyang foreigner, tapos may dalawa silang anak, at aliw na aliw ang mga Davercats sa panonood sa kanila dahil napasabak pa nga itong si Bossing sa pag-i-English, ano? And at the same time, ano kaya ang pinakaabangan natin sa kaarawan ni Bossing? Kasi araw-araw naglalabas sila ng cake, tapos kailan kaya mabubuo yung kanya pong happy birthday, no? Kasi birthday niya po this coming April 28, if I'm not mistaken, no? 28 po yung birthday niya. At kanina po nakita natin yung effort ng Itbulaga kung paano po nila i-maximize yung oras. Talagang walang hang moment. Meron magkaroon man ng maraming mga commercials, but still pagbalik po nun, energy talaga sobrang taas. At the same time, kinatuwaan din ang naging looks nitong si Mr. Wally Bayola, no? Dahil siya po ay parang sabi ni Master Henyo, para siyang manok sa mga looks niya. Nakikita natin yung effort po ni Wally, ni Jose, pati ng Jowa Pao sa pagbibigay talaga or pagbabalik, di ba? Parang dapat ibalik nila yung glorious days ng mga panahon na talagang sobrang pinag-uusapan at lagi nagte-trending ang one for all for one. Pag binalikan po ninyo yung mga dati, talagang grabe yung kanilang effort sa pagpapatawa at pagpapaligaya. So anyways, dahil hindi na natin nakikita pa yung isa sa mga napag-usapan na isang yung pong programa nila, isang segment, parang feeling ko parang niligwak na ng tuluyan dahil hindi na po nila ipinalabas sa second dahil hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin at hindi makamove on ang ilan sa mga bashers, no, na pinagbibintangan nila ang TBJ at ang Itbulaga na gaya-gaya daw, na wala daw originality, 'di ba? Parang hello, okay lang ba kayo? TBJ yan, Itbulaga yan, 'di ba? Hindi naman tatagal ng 44 years yan kung ang kaya lang nilang gawin is manggaya. Syempre dun ka sa hype. Kapag alam mo na trending to, kailangan gumawa ka rin ng paraan para makasakay ka dun sa trending. But it doesn't mean na kinopya na po nila yun. So kayo na po ang umusga, comment down below. Salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. At i-follow niyo na rin ang aking Facebook page for more updates. God bless everyone!